Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Edgar Erece. Isinare lang niya ang pahayag ni Senator Roman Padilla, yung pananaw niya dito kay Congressman Erece sa kanyang paninindigan sa impeachment case ni BP Sara. No. To. Pahayag ito ni Senator Padilla, sabi niya, si Congressman Erece ng Caloocan ay hindi PDP, hindi KBL, hindi Partido Federal, hindi Lakas. Ito ay isang liberal, LP, Kakamping, Dilawan. Sa madaling salita, siya na ang pinakabalanse sa lahat ng mga nagsasalita, kaya mga kababayan, makinig at panoorin ang kanyang mga pahayag patungkol sa impeachment ng Kamara. Sa oras na ito, na umiiral ang mga galamay at demolisyon ng mga makapangyarihan at impluwensya ng salapi at dayuhan, mainam na ang pagkunan ninyo ng katwiran ay yung walang interest sa Duterte at Marcos. Hindi po kayo maliligaw sa kanyang mga pahayag. Agree ako sa pananaw na ito ni Senator Padilla. Meron akong nabasang post, pahayag ito ni Congressman Erece. Sabi niya, sa botohan sa plenary, I will not attend. Why should I? Sabi niya. Ayokong sumakay sa bangka ni PBBM. O ibig sabihin, ayaw niyang paboran ang impeachment ni BP Sara. Ayokong sumakay sa bangka ni BP Sara. Ibig sabihin, ayaw niyang bumoto against sa impeachment. Then ako mag-attend dahil ang mga ito is nakakasama lang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, meaning yung impeachment na nangyari. And salamat po, Congressman Edgar Erece. Ako, saludo ako sa kongresista na ito. Matapang siya na nagpapahayag yung mga budget insertions mula 2023, 24, 25, maabot sabi niya ng 1.45 trillion pesos ang isinisingit sa budget na napunta lang kung saan-saan. At kini-question niya ang Executive Department, ang Pangulong Marcos. Bakit pinabayaan ng Pangulo na yung budget, yung National Expenditure Program na tinatawag na President's Budget, bakit pinabayaan ng Pangulo na i-chop-chop ng mga mambabatas? Kaya sabi niya, this is command responsibility. Kasalanan ito ng Pangulo, sabi niya. And I agree. So, pagdating dito sa impeachment is ganun din. Palaging politically motivated lang. Kaya sana dadami pa ang katulad niya. Congressman Toby Chanco, ganyan din. Hindi ako maka-Marcos. Hindi ako maka-Duterte. Ang akin lang, kung ano yung tama, saan ang tama, kung ano ang mas makabuti sa taong bayan, doon ako. Yan, yung mga may prinsipyo. Kaya lang, problema is, mangilan-ilan lang sila. But anyway, may mga mangilan-ilang mga kongresista na
ginagamit na ang konsensya. Example, Congressman Almario ng Davao, nakalimutan ko what part of Davao. Initially, pumayag siya na pipirma sa impeachment complaint ni VP Sara. Kaya lang, nakinig siya sa kanyang mga constituents. Panawagan ng kanyang constituents, wag suportahan ang impeachment ni VP Sara. As a result, yun na, withdraw. Ayaw niya nang suportahan. And sa naipost ng politiko, sources ng politiko, 15 lahat sila. Ayan, Almario, yung mga nabasa ko lang, I hope na totoo, may Congressman Dumugan ng Baguio City, ano pa ba? Lagbas, kalimutan ko na yung iba, 15 mga conscience congressmen o congresswomen. Sana dadami pa sila dahil sa ngayon kulang pa yung 106 na perma. So anong araw na ba ngayon? Miyerkules na ba? Alam ko sa botohan na isa Lunes na eh. So gapangan. Gapangan para madagdagan. Marami ang may gusto na sana hindi na matuloy ang impeachment. Kaya lang, reality lang ang akin. Dahil nga sa gapangan, I hope I am wrong. Kaya lang ang aking opinion, makakakuha sila ng 1/3. 106 makakakuha. Again, I hope I am wrong. Mas mabuti kung dyan pa lang sa Kamara matalo na yung impeachment, di na mag-proceed. Kaya lang kung mayroong 106 na boto, okay lang sa akin. Hindi ako worried at all kasi nga wala namang kasalanan si VP Sara. Puros mga haka-haka. Kaya itutuloy ang trial, mapapahiya lang sila. Kaya gusto ko magkaroon ng trial para mapahiya itong mga prosecutors ng Kamara na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko dire sa gipatindog nga balay sa natabangan na mo og yero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili na makagloon sa akong mama. Natunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sen aron dagan pa kayong matabangan. So pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? 7 na. 7 na katuig. So karon pa mo nakabalay. Karon pa kay naay nagatag og yero. Oo, so pila ka buok imong anak? 2. So duha. Aya pa gid nakabalay. Haya pa kay naay nagtabang nga Ginoo. So salamat kaayo.